Horror Stories by Forest Secrets. Taong 2012, sa isang tahimik na bayan sa Japan, may isang lumang inn na halos wala ng bisita. Hindi ito sikat, hindi ito pinupuntahan ng mga turista. Pero sa mga lokal, may isang babala na paulit-ulit mong maririnig. Huwag kang magpapalipas ng gabi sa silid 404. Si Kenji ay isang Filipino-Chinese vlogger. Ay kilala sa pag-e-explore ng mga pinaniniwalaang haunted sa lugar. Para sa kanya, basta kumita sa pagko-content ay ayos na yon. Hindi siya takot sa mga pinaniniwalaang multo at para sa kanya, content lang naman ang mga ito. Hanggang sa marinig niya ang tungkol sa Shirawaka Inn Hotel. Isang perpektong kwento, isang perpektong video, at marahil isang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Pagdating niya sa inn, sinalubong siya ng isang matandang caretaker. Tahimik, maputlayon, at halos hindi nakatingin sa kanya ng diretsyo. Isang gabi lang po, saad ni Kenji. Mabagal bago sumagot ang matanda, parang nagdadalawang isip. Hanggang sa tuluyan na itong tumango. Pero may isang kondisyon. Kahit anong marinig mo, huwag mong bubuksan ang pinto sa silid 404. Ngumiti lang si Kenji. Para sa kanya, dagdag suspense lang yon. Pero bago siya umakyat sa kwarto, hinawakan siya ng matanda sa braso. Mahigpit. At tatandaan mo, hindi mo kailangang pumunta sa silid na iyon. Dahil kapag oras mo na, siya ang pupunta sa iyo. Saad pa nito. Bandang 12:00 ng gabi, nakaset ang kamera niya. Tahimik ang paligid hanggang sa may kumatok. Hindi sa pinto, kundi sa pader. Sa kabilang side, ang silid 404. Dahan-dahang lumapit si Kenji at inilapit ang kanyang tenga. At doon niya narinig ang isang babae. Umiiyak yon ng mahina at paos na paos. Narinig niya yon na humihingi ng tulong at meron siyang pinapabuksan. Unti-unting lumakas ang katok, mas mabilis at mas desperado na. Kasabay nito, nag-flicker ang ilaw at sa bawat patay ng ilaw, may aninong lumilitaw sa pader. Isang babae at mahaba ang buhok, nakatayo sa loob sa silid 404. At kahit may pader sa pagitan, nakaharap siya kay Kenji. Kinilabutan si Kenji. Pero sa halip na umatras, lumapit siya sa pinto ng silid. Naalala niya ang babala, pero mas malakas ang tukso ng content. Dahan-dahan niyang hinawakan ang doorknob. Madilim at tahimik. Walang laman ang silid, pero may tumutulong tubig mula sa kisame. Nang tingnan niya ang kamera, may nakita siya sa likod niya. Isang babae at basang-basa ito. Nakayuko at dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Nagulat si Kenji dahil walang mata ito. Puro itim lang ang nakikita niya. Nakangiti ito sa kanya, subalit ang ngiting iyon ay sobrang nakakapangilabot. Biglang napaatras si Kenji, pero hindi na siya makagalaw. Dahil ang babae
ay lumapit sa kanya at kahit hindi ito naglalakad, parang dumudulas ang mga paa nito sa sahig at tuluyan na itong nasa harapan na niya. Bumulong ito. "Bakit mo ako pinalabas?" Biglang nawalan ng signal ang kamera niya at nang bumalik, wala na si Kenji. Kinabukasan, walang bakas ang katawan niya. Pero sa loob, sa silid 404, may bagong sulat sa dingding. "Ngayon, may kapalit na ako." Yun ang nakasaad. At kung sakaling mapanood mo ang footage ni Kenji, may isang frame doon na hindi dapat nandoon. Isang segundo kung saan makikita siya, nakatayo sa loob sa silid na iyon, nakatitig, ngumingiti at bumubulong. "Sunod ay ikaw naman." Kaya kung makakarinig ka ng katok sa pader na hindi mo nakikita, huwag mong bubuksan. Baka ikaw na ang susunod. May isang bagay akong hindi kailanman sinasabi sa kapamilya ko. Kahit matapos akong umuwi mula sa Japan, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil may takot akong baka sumunod sila sa akin. Dahil ang bahay na iyon hindi basta abandonado. May nakatira pa roon hanggang ngayon at hindi siya tao. Nagtrabaho ako sa Japan bilang isang factory worker sa isang maliit na probinsya sa labas ng lungsod. Tahimik ang lugar, malamig, at halos walang ingay tuwing gabi. Pero may mga bagay na napansin ako. May isang lumang bahay sa dulo ng street kung saan ako nakatira. Sira-sira na ang bubong. Nakasara na ang lahat ng bintana at tila matagal nang walang nakatira. Pero araw-araw, tuwing pag-uwi ko ng trabaho, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa loob. Isang gabi habang naglalakad akong pauwi, nadaanan ko ulit ang bahay. Napansin ko, bukas ang gate. Hindi iyon normal. Simula nang dumating ako roon, lagi itong nakasarado. Kinakabahan ako, pero nanaig ang pagiging tsismoso ko. Baka may bagong may-ari, ang sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako doon. Tahimik, walang ilaw at walang tao. Walang kahit anong tunog. Pero habang papalapit ako sa pintuan, may narinig akong mahina na kalabog sa loob. Parang may gumagalaw. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero binuksan ko pa rin ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng lumang kahoy. Sobrang dilim sa loob at amoy amag. At sobrang lamig din. Kahit tag-init noon. Naglakad nga ako papasok. Sumimasen. Na ang ibig sabihin ay excuse me. Walang sumagot sa akin. Pero habang papasok ako ay may napansin akong isang bagay. May basang bakas ng paa sa sahig at hindi iyon papasok. Papunta iyon sa loob. Sinundan ko nga ang bakas. Hanggang sa makarating ako sa isang maliit na silid sa dulo. Doon ko narinig ulit ang tunog. Parang may kumakatok sa loob ng dingding. Hindi naman ito pinto. Sa mismong dingding, bigla kong kinilabutan. May tao ba dyan? Tanong ko. Tumigil ang tunog, biglang tumahimik. At pagkatapos ng ilang segundo, kumalabog ng malakas. Bigla akong napaatras sa gulat. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng kusa
at doon ko siya nakita. Isang babae, nakatayo sa loob. Mahaba ang itim na buhok. Basa at nakatakip sa mukha niya. Sa ilaw mula sa street light sa labas ay medyo nakikita ko siya. Nakasuot ng puting damit at tila luma at madumi. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya humihinga o kahit anong tunog. Pero ang pinaka nakakatakot, nakaharap siya sa akin. Sumimasen. Nanginginig kong sabi, pero hindi siya sumagot. Sa halip, unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ang mukha niya. Sobrang putla. May mga itim na marka at ang mga mata niya sobrang laki at diretso na nakatitig sa akin. At hindi siya kumukurap. Bigla siyang ngumiti ng nakakakilabot. Tumakbo ko palabas. Hindi ko na inisip kung anong nangyari. Gusto ko lang makalabas sa bahay na yon. Pero habang tumatakbo ako, narinig ko ang tunog sa likod ko. Parang may sumusunod. Pero hindi paa ang tunog. Parang kamay. Nakarating ako sa pintuan at agad kong isinara. Huminga ako ng malalim. Imposible, hindi totoo yun. Paulit-ulit kong sabi. Pero habang nakasandal ako sa pinto, napansin ko ang isang bagay sa kamay ko. May basa. Pagtingin ko ay putik. At may kasama itong maliit na hibla ng buhok. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matandang kapitbahay tungkol sa bahay na iyon. Bigla siyang nanahimik at ang sabi niya, matagal nang walang nakatira dyan, simula nang may babaeng namatay sa loob. Natagpuan siya sa dingding. Hindi siya basta namatay. Pinasok siya doon habang buhay pa. Nanginig ako sa nalaman ko. Pero dagdag niya, walang nakakita kung sino ang gumawa dahil simula noon, ang sino mang pumasok sa bahay, hindi na umaalis ng mag-isa. Akala ko tapos na ang lahat. Umalis ako sa Japan at umuwi ng Pilipinas. Subalit isang gabi, habang natutulog ako, may narinig akong tunog mula sa dingding ng kwarto ko. At nang idikit ko ang tenga ko, may bumulong sa wikang Hapon. Bakit mo ako iniwan? At doon ko na-realize, hindi ako ang nakalabas sa bahay. Siya ang sumunod sa akin. Simula nga noon ay ang natutunan ko, respetuhin ang mga bahay na kahit wala nang nakatira ay huwag basta-basta itong pasukin dahil hindi lang tayong mga buhay ang nakatira dito sa ibabaw ng lupa. May mga nakatira na hindi natin nakikita at ang higit sa lahat, sila ang may pinakaayaw kang paalisin. Baka hindi mo kayanin kung sumunod sila sa iyo.